Uy, kamusta yung trabaho mo? Ay, ito, Bes. Palaging maraming pinapagawa si boss. Nakakainis na nga eh. Gusto ko nang mag-resign. Ay, kahit nga sa amin din. Daming trabaho. Tara, gala tayo. Saan naman? Ay, saan ka ba? E di sa Boracay. Bibiro ka ba? Mahal yun. Ay, ako bahala sa'yo. Hep, hep, hep! Di kailangan gumastos ng malaki para makapag-Boracay getaway. Tara at explore ang Boracay without breaking the bank. Ang isla ng Boracay ay isang 10.32 square kilometer resort island sa bayan ng Malay, Aklan. May layo itong 0.8 kilometers mula sa Panay Island sa Western Visayas. Kilala ito worldwide sa powdery white sand nito at turquoise waters. Madalas na mapasama ang famous island na ito sa mga best island in the world lists ng mga international travel magazines. Boracay is the perfect mix of chill beach vibes, exciting water sports, and vibrant nightlife. Whether gusto mong mag-relax o mag-explore, this tropical island has it all. Dahil nga sa pagiging world famous ng islang ito, ang nasa isip ng karamihan ang mahal naman sa Boracay. Pero as long as alam mo kung anong gagawin mo at saan ka pupunta, hindi naman talaga malaki ang magagastos mo para mag-enjoy sa sikat na islang ito. Ano nga ba ang mga prosesong pinagdadaanan ng mga non-Aklanons na dumarayo sa islang ito? Dito sa Katiklan Jettyport sa Barangay Katiklan, Malay, mag-uumpisa ang iyong Boracay Adventure. Merong tatlong basic fees na kailangang bayaran dito. Number 1, ang port terminal fee na 150 pesos for domestic and foreign tourists. Number 2, environmental fee na 150 pesos for domestic tourists at 300 pesos naman for foreign tourists. At number 3, ang boat fare na 50 pesos for domestic and foreign tourists. Pwede mo namang i-process ang lahat ng ito through the Boracay iPass website, ang www.boracay-ipass.ph. Ito ang unified online ticketing at tourist entry system na inulunsad ng Aklan Provincial Government para mas mapadali ang pagpasok sa Boracay Island. You can pay your fees electronically at pagdating mo sa Jettyport ay i-present mo na lang ang iyong QR code na nagsisilbing digital pass mo kasama ang iyong valid ID sa QR scanning booth sa loob ng port. Pagkatapos nito ay kailangan mong mag-fill up ng form para sa manifesto ng bangka at kumuha ng seat number sa bangkang sasakyan mo. And after that, it's time to go on board! Ngayon, papunta na tayo ng Boracay Island. So, let's go!
Aabot sa 10 to 15 minutes ang biyahe mula sa Katiklan Jettyport sa mainland Malay to Cagban Jettyport sa Barangay Manok-Manok sa Boracay Island. Pag medyo malaki ang mga alon at hindi kagandahan ng panahon, katulad ng habagat season, pwedeng sa Tabon Port sa Katiklan at Tambisaan Port sa Manok-Manok ang biyahe ng mga bangka. So, welcome to Boracay. Nandito na tayo sa Boracay Island. Nandito tayo ngayon sa may Cagban Jettyport. And this is our gateway going to the... kung ano man na-explore natin ngayon dito sa island. So, tara, let's go! Mula dito sa Cagban Jettyport ay maraming pwedeng pagpilian dito na masakyan pupunta sa iba't ibang lugar dito sa island ng Boracay. Pwedeng maging multicab, pwede rin itong e-trike na nandito sa aking gilid at ito ang aking napiling means of transportation. Masasabing ito ang isa sa mga lugar kung saan malaki ang kita sa pagmamaneho ng public utility vehicles. Pero hindi ito madali. Tulad na lang ng karanasan ni Tatay Roland na nasa 20 years nang naghahatid sundo ng mga bisita sa isla. Bakit niyo po naisipang pumunta dito sa Boracay para magtrabaho? Dito yung medyo maganda yung hanap buhay. Yun lang, mahal rin ang bilihin. Oo nga po. Inyo na po itong e-bike na to? Hindi, ma'am. So, para ano nga po yung tawag dyan? Boundary. Nagba-boundary. Magkano po ang boundary ninyo? Pinakamababa dito, ma'am, na boundary, 1,000. 1,200, 1,500 yung pinakamataas. Full day. Full day. Tapos araw-araw po yan? Araw-araw. Tapos magkano naman kung kinikita ninyo? Sa ngayong panahon, ma'am, medyo mahina. Kagabi nga, uwi ko, 600 lang . Dahil sa ganitong season, wala po masyadong mga Walang turista, walang konti lang yung lokal na pumapasok. Kailan po ba ang panahon na marami pong turista? Yung tinatawag nilang peak season? Mga November, ganun po. December, ganyan. Tsaka summer. Summer. Dahil ako ay nag-chartered trip o inarkila ko ang e-trike ni Tatay Roland mula Cagban Jettyport hanggang Station 2, ang aking fare o pamasahe ay 150 pesos. Pero ang basic na pamasahe sa isla ay 15 pesos base sa e-trike approved tariff rates for Boracay Island based on Malay Sangguniang Bayan Resolution No. 060-2022. Pero depende pa rin ito sa layo ng destinasyon ng pupuntahan mo sa isla. Maraming pwedeng gawin sa Boracay na mag-e-enjoy ka kahit na hindi ka gumastos ni piso. You can go strolling, swimming, o kahit tumambay lang at mag-people watching. Kahit saan ka pumunta sa isla, ma-appreciate mo ang nature and the friendly vibes ng mga locals and tourists alike. Hindi kumpleto ang gala kung walang kain. In the island, marami kang options. Kaso malamang mapapaisip ka na, uy, ang mahal naman ng mga food dito. Pero naku, mali ka dyan. There are options na talagang mabubusog ka
at worth it ang every peso na magagastos mo. Tulad na lang ng Zugba Grill House sa Bulabog Road sa Barangay Balabag, where they serve grilled food items and Filipino dishes with a twist. So, I am Maria Espana, or tinatawag po nila akong Maui. Ako po ang team leader ng dining dito sa Zugba Grill House. So, Zugba Grill House was opened last November 26, 2025. So, operating po kami months pa lang. So, we do offer grilled items here, more on redefining Filipino ihawan. So, as of now, nag-lunch na naman po kami ng mga seafoods. And we also have mga promos here. So, whether you like pork, chicken, barbecue, and seafoods, we do offer that one po. So, like the other restaurant, free soup and unlimited rice naman po. Yung mga chicken with rice po naman, yun po yung swak sa budget since mga not less than 280 po, may with rice na po sila, may chicken, then may mga free soup na yun naman po. Unlimited po yung free soup namin. So, if in case gusto naman po nila ng unlimited rice, just add 25. Yun na po yung pinakasulit. Since most of our guests po here, ang ina-avail po nila is yung chicken with rice. Most especially the piri-piri with rice. We do offer for group, which is this Zugba Seafood Bilao. So, yun po siya. May mga seafood like squid, shrimp, pampano, bangus. Then, may free rice. Then, the other one is Zug Bundle naman po. Yun po is more on carbs po siya. May rice, may pansit, may giant chicken barbecue, may pork, and may chicken spring roll. Always po namin ina-offer is yung piri-piri chicken namin and yung giant pork and giant chicken barbecue. So, first in Boracay po yung giant barbecue na to. So, yung piri-piri po is marinated po siya sa bell pepper, red onion, white onion. So, yun po yung unique sa amin and yun po yung best seller. While yung giant barbecue naman po is much longer than your head po since mahaba po siya and 150 grams po siya. So, kahit yung 250 plus nyo po, kasya na po siya sa 2 person. Siguro yung kinaiba po namin, we stick by our concept, which is the grill house. So, Zugba po talaga. So, even our soups, like beef belly, pork kansi, and other na sides naman po or mains, like mga Bicol Express, ginigrill po talaga namin siya. Gusto po namin na yung, we stick by concept na yung grill pa rin po, malalasahan kahit sabaw na po siya or kahit sarsado na po siya. So, dapat may grill pa rin po. Gusto namin yung authentic flavor ng grill nandun pa rin pa talaga. Hi to all viewers po ng Panay Explorer. So, this is Maui po ulit. So, I'm inviting you all na mag-visit po dito sa Zugba Grill House located at Lake Town, Bulabog Road. So, try na po nila yung mga grilled items namin dito from fish, pork, chicken, and etc. po. So, sulit na sulit po dito. Pag gusto po nila ng free soup, pag gusto po nila ng unli rice, meron din po kami. So, hindi po namin sila bibigyan. So, visit na po sila. Titikman natin yung kanilang mga signature dishes. Ang masarap unahin, syempre, Pinoy ako eh. Kaya unahin ko ang kanilang rice. Fairness, ang kanilang rice ay loaded. Hindi lang siya basta-basta rice. It has meat on it and may mga veggies. So, titikman natin. Cheers! So, for their grilled bangus, so, let's do it. Pork belly for their soup. Nice one. Nice. And the meat is tender. Next one. This is their giant pork on a stick. Let's do this. Cheers. Next one. They have their peri-peri chicken. Ito rin, laki din siya, oh. Kaya kung itong i-order mo, I'm sure mapapakanin ka talaga. Try natin to. Next one, this is ensaladang talong. Sabi nila, pagka kumakain ka, kailangan meron kang vegetables and
Ito yung perfect. Next one, let's have their oyster sisig. I reserved the best for last. Let's have the buttered garlic shrimp. Ooh, it's big. Sarap. Sarap siya. Yun lang. Chef's kiss. So, kung naghahanap kayo ng food na masarap dito sa island ng Boracay and you like the food na grilled, meron sila dito. They have peri-peri chicken, their giant pork, and the grilled bangus para sa mga mahilig sa grilled. And hindi lang yan, meron din silang ibang offerings like their soup, which is grilled na beef na soup, and then they have their sisig na oysters and also yung buttered garlic shrimp. So, it's kompleto na. Ayan, kompleto na para sa lahat ng hinahanap nyo. It's all here. They also have their veggies, yung ensaladang talong. So, everything's here na hinahanap ninyo, and this is a must-try here at the island of Boracay. 2 thumbs up. Super sarap ng food nila sa Zugba Grill House. Dagdagan pa ng comfy ambience. Tapos, sakto pa for everybody yung price ng mga food nila. Perfect para sa mga backpackers and sa mga nagtitipid while enjoying the island. Wala bang mas titipid pa dyan? Aba, meron! Konting lakad-lakad lang sa streets of Boracay, makakakita ka ng hidden treasures na makakasagot sa tawag ng tiyan sa presyong kayang-kaya. So, naghahanap tayo ng pagkain na hindi tayo masyadong gagastos. Gagastos pa rin, pero hindi ganon kalaki ang gagastusin natin. At dito sa Boracay, parang medyo mahirap yan eh. Kasi alam mo naman, Boracay, lahat na lang mahal. But, hindi totoo yan kasi may nakita kaming stall dito ng mga street food. So, makikita nyo, meron silang fishball, may chicken ball. Fairness, ang fishball nila, parang yung fishball lang dun sa Kalibo or sa ibang lugar na puntahan natin. At piso lang talaga yung fishball. Meron silang kikiam, kwek-kwek, which is paborito ng lahat. May lumpia, may cheese stick and dynamite. At tatry nating kumain. Kamusta naman? So, order tayo. Sa sobrang affordable, pati mga locals at mga workers sa isla, ito na ang go-to merienda nila. Bakit po napili ninyong kumain ng street food? Gusto ko talagang kumain ng mga street foods like sa mga ganito, mura lang. Mahilig po kasi ako, lagi pa ako nagpapabalik-balik dito. Mahilig ako kumain ng mga street food. Anong paborito mo? Yung yung squid ball. Kasi mura, masarap, at parang madali na siya maluto ba, mabilis. Kasi affordable tapos masarap po. Anong paborito mo? Ng kwek-kwek po. Shoutout sa sa grade 9 look sa Arong Pagpamili at kay Dirk Lyric Gomez. Anong school? Ng First Love Jubilee po. Shoutout po. Ito na yung pinamili natin. Meron tayong 4 na cheese stick. Meron tayong 5 pesos ang kada cheese stick. Meron tayong kwek-kwek na 25 pala to, hindi 20 pesos. Tapos 10 pieces na fishball. So all in all, ang ating pinamili ay 55 pesos.
you. Ngayon, titikman naman natin kung kamusta naman ang lasa ng, kamusta nga ba ang lasa ng street food sa Boracay? Boracay food. So, mahal. Cheese stick, 5 piso isa. So, good job sa cheese stick. All in all, kung meron kang ganito, kung kakain ka ng ganito, sa presyong 55 pesos, ganito ang merienda mo. Not bad. Hindi siya katulad ng, syempre, presyo sa ibang lugar na mas mababa. Pero, pagka ito yung food mo, pwede ka na mabusog. Pwede na. Sa kalalakad natin, nakarating naman tayo dito sa isa pang stall na nagbebenta ng, may street food din sila, pero meron silang iba't ibang mga binibenta rin dito. Meron din silang mga pang-ulam, ganyan. Yan. Yung pulutan, sure ako dyan pulutan yan. Yan, bopis yan eh. Tsaka eto, masarap din tong street food. Masarap din siyang pampulutan. Ito ay calamares. Calamares. Yes po. Ayan. Pabiling calamares. Yes po, madam. Magkano? 45 pesos lang po siya, madam. Ano po yung nyo na sauce po? May sweet and spicy po. Suka yan usually. Yes po. Doon ako sa sweet. Sweet. Kasing sweet mo. Yes. Ayun, titikman na natin ang kanilang calamares dito sa Bella's Fried Chicken. It's okay. Not bad. Feeling ko, babalik-balikan ko to kung mini siya. Not bad. Masarap. At yung suka nila, nakaw lang ng umay. So, sakto. Sakto yung desisyon natin mag-sweet sweet suka. Kasi sweet niya nga. Thank you po. So, ayan na. Lumpiang togi po siya. Togi. Lumpiang togi. Lumpiang togi. Yes po. Lumpiang togi, 15 pesos isa. Malaki siya, in fairness. Mayroon din po kaming palamig dito, madam. Yun ang hinahanap natin, palamig. 10 pesos lang po siya. Yes, yan. 10 Gulaman pesos. flavor siya. Tamang-tama. Tamang-tama siya sa lahat ng kinain nating prito. Ito may pangtulak po. Oo, ito yung talagang saktong panulak dito. Yes. Ubusin ko na ito. At sa ating paglalakad at pag-explore dito sa isla ng Boracay, sa paghahanap pa rin ng mga murang makakain dito, ay nakita natin ang isang ihaw-ihaw place. Kung makikita nyo, maraming bumibili sa kanila. So, I take it as a sign na masarap nga talaga dito sa kanila. Hindi ako makapag 2 thumbs up dahil hawak ko yung isa. So, yes. Tara, kain tayo. Ready or not, kailangan din nating umuwi at iwanan ng Paradise Island na ito. From Station 2 to Cagban Jetty Port, regular fare is 25 pesos per person. Pagdating sa port, kailangan lang magbayad ng terminal fee na 150 pesos and boat fare na 50 pesos.
May biyahe ang bangka papasok at palabas ng isla 24/7. Pagkatapos, it's time to head back to the mainland. So, yun ang naging trip natin dito sa Boracay for a day. At ngayon ay nandito na tayo sa Katiklan Jetty Port. And sa presyong nagastos natin, sa mga ginastos natin papasok and palabas, so gumastos tayo or nagbayad tayo ng 150 pesos para sa environmental fee, 150 pesos para sa terminal fee, and then boat fare kanina. So that is 150 plus 150 equals 300 plus 50 pesos. So 350 yung papasok natin. And then paglabas natin ay nagbayad din tayo ng terminal fee na 150 pesos plus boat fee na 50 pesos. So that is 200. So all in all, ang nagastos natin ay 550 pesos. For that price, for a non-Aklanon na babiyahe sa Boracay, lalabas sa Boracay, hindi siya ganun ka-expensive. So, yun ang naging process natin. And so far, sa lahat ng mga napuntahan natin, goods naman ang lahat. Hindi tayo masyadong gumastos ng napakalaki. And meron ding mga hotels, meron mga pwedeng tuluyan sa Boracay na hindi kagagastos ng let's say 2 digits sa isang or sa 3 days, 2 nights, let's say na ganun na sa ganun na stay. So all in all, I can still consider it as a budget-friendly place. Basta alam mo kung saan ka pupunta at ano ang gagawin mo. Boracay isn't just for the big spenders. Ang daming pwedeng ma-enjoy dito kahit di kalakihan ng budget. Mula sa affordable eats hanggang sa priceless sunsets. Siguradong sulit ang bawat moment. Kaya come and feel the magic. Dito sa world-famous tropical island of Boracay. Isa itong tunay na budget-friendly, pang bucket list, at spot and destination sa bayan ng Malay sa probinsya ng Aklan. Samahan niyo ulit ako sa susunod upang tuklasin ang Panay, isang biyahe, isang kwento at a time. Ako si Peach Ledesma, ang inyong Panay Explorer.